Nais mo bang malaman kung ano ang mga pagkakaiba ng Filipino boyfriend at foreigner boyfriend pagdating sa pagmamahal, commitment, at mga inaasahan sa isang relasyon? Well, nandito na ang video na para sa'yo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga cultural differences ng dalawang ito sa isang masaya at magaan na paraan. Mula sa sweet na text messages hanggang sa malalaking romantic gestures, mula sa approval ng pamilya hanggang sa personal na espasyo, tutok lang at alamin kung paano nila hinaharap ang relasyon. Huwag palampasin, simulan na natin. Maraming cultural differences sa pagiging boyfriend o asawa ng isang Pinoy sa Western man pagdating sa love language, commitment, at expectations sa isang relasyon. Narito ang kanilang mga pangunahing pagkakaiba. Number 1. Love language. Paano ipinapakita ang pagmamahal? Sa isang Pinoy, maasikaso at maalaga, kilala ang Pinoy sa pagiging maalaga at protective sa kanilang partner. Mahilig silang alalayan ka sa paglalakad, ipagbukas ng pinto, at asikasuhin ka lalo na kapag may sakit. Sweet pero minsan torpe, mahilig sa harana-style panliligaw, surprises, at love letters, pero minsan mahiyain pagdating sa verbal expression ng pagmamahal. Malambing sa text chat, mahilig sa good morning, mahal, at kumain ka na messages. Acts of service, madalas nilang ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging flexible, paggawa ng maliliit na bagay tulad ng pagsama sa grocery, pagsimba kahit hindi sila nagsisimba dati, pagtulong sa kanilang kasintahan sa pamamagitan ng paglalaba, pagluluto at paggawa ng simpleng favors. Ang Pinoy ay may initiative kahit hindi ka nagsasabi o nanghihingi. Western man, more direct at verbal, mas sanay silang magsabi ng I love you, Uji, at ibang sweet words kaysa ipakita sa actions. Hindi na kailangan ng pasuyo o hint. Mas independent sa love, hindi sila masyadong clingy. Hindi ibig sabihin ito na hindi sila nagmamahal, pero mas sanay sila na may kanya-kanyang personal space. More open sa physical affection, mas madalas silang showing public display of affection, tulad ng paghalik o paghawak ng kamay kahit nasa public places. Quality time over gestures, mas gusto nilang maglaan ng oras para sa meaningful conversations at shared experiences kaysa sa grand romantic gestures. Number 2. Commitment, paano sila seryoso sa isang relasyon? Pinoy, madaling ma-attach. Kapag pumasok sa relasyon, madalas seryoso agad ang isang Pinoy at iniisip na ang future kasama ang partner. Pamilya-oriented, importante na makilala at matanggap ng pamilya ang partner. Kadalasan, ang family approval ay malaking faktor sa pagtakbo ng relasyon. Traditional mindset, mas may inclination sa gender roles, kung saan ang lalaki ang provider at ang babae ang nag-aalaga ng bahay at pamilya. Gusto ng long-term commitment, kadalasan, ang goal ng relasyon para sa isang Filipino man ay kasal at pamilya. Western man, mas chill at hindi nagmamadali, mas gusto nilang unahin ang personal growth at career bago pumasok sa isang seryosong commitment. Hindi palaging kailangan ng family approval. Sa Western culture, hindi palaging iniisip ang opinyon ng pamilya sa relasyon. Personal choice ito ng magkasintahan. More open-minded sa gender roles, hindi nila iniisip na lalaki lang ang dapat mag-provide. Gusto nila ng equal partnership sa gastos, gawaing bahay, at decision-making. Mas open sa breakup, kung hindi nag-work ang relasyon, mas madali para sa kanila na makipaghiwalay kaysa ipilit ang isang bagay na hindi na masaya. Number 3. Expectations. Ano ang inaasahan sa relasyon? Pinoy, gusto ng consistent communication, mahalaga sa kanila ang madalas na pag-uusap, kahit simpleng chats at video calls. Mas protective at seloso, dahil sa close family ties at loyalty, madalas mas seloso ang Filipino boyfriend kaysa sa Western boyfriend. Mas traditional sa relasyon, karaniwan, gusto nilang sila ang itagapagligtas at provider sa relasyon. Mahalaga ang kasal. Para sa karamihan ng Pinoy, ang relasyon ay patungo sa pagpapakasal at pagbuo ng pamilya. Western man, mas relaxed sa communication, hindi nila kailangan na laging may update o message. Para sa kanila, ang importante ay quality time kapag magkasama.
Mas open sa freedom at space, hindi nila gustong nakatali palagi sa partner. May kanya-kanyang buhay, career, at hobbies. Hindi madaling magselos, mas mataas ang tiwala sa partner at hindi sila madaling magselos. Hindi laging priority ang kasal. Para sa ilan, hindi kailangang ikasal para mapanatili ang isang matibay at seryosong relasyon. Ang mga pagkakaiba ng ugali ng Filipino boyfriend at foreigner boyfriend sa iba't ibang sitwasyon sa relasyon. Magiging side-by-side comparison ito ng kanilang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at commitment. Mga halimbawa na senaryo sa kanilang love language. Pinoy, mahilig sa sweet text tulad ng "Kumain ka na? Miss na kita." Western man, diretsong nagsasabi ng "I love you. See you later." Pero hindi mahilig sa madalas na chat. Kaibahan nila sa commitment sa relasyon. Pinoy, agad nagpo-propose ng long-term plans at pagpapakilala sa pamilya. Western man, chill lang at gusto munang kilalanin ng mas matagal ang partner bago seryosohin. Selos at pag-aalaga. Pinoy, medyo seloso at nagagalit kapag may ibang lalaking nag-message sa partner. Western men, chill lang, mataas ang tiwala at hindi madaling magselos. Pagdating sa public display of affection. Pinoy, medyo nahihiya sa public display affection, mas gusto ang private sweetness. Western man, walang problema sa paghawak ng kamay o paghalik sa pisngi kahit nasa public place. Paano magalit ang Pinoy seki foreigner boyfriend? Kapag late nag-reply si girlfriend. Pinoy, saan ka galing? Bakit ang tagal mong mag-reply? Busy ka ba o may iba ka ng kausap? Nagtatampo na agad. Foreigner boyfriend, oh, you were busy. That's fine, talk to you later. Chill lang. Kapag nakipag-usap si girlfriend sa ibang lalaki. Pag si Pinoy boyfriend, sino yun? Bakit ka nakikipag-usap sa kanya? Kilala mo ba yan? Ang dami ng tanong parang investigador. Foreigner boyfriend, oh, you were talking to a guy. Okay. Did you have a good conversation? Trusting moody. Kapag hindi naalala ang anniversary. Filipino boyfriend, ano? Nakalimutan mo anniversary natin? Wala ka bang pakialam sa relasyon natin? Foreigner boyfriend, oh, it's our anniversary. Sorry, let's go out and celebrate. Biglang ayos lang ang mood. Ang Filipino at foreigner boyfriend ay parehong may kanya-kanyang unique ways of loving and expressing themselves. Ang communication, understanding, at compromise ang susi sa isang healthy at long-lasting relationship. Paghahambing ko sa mga Pilipino at Western na lalaki ay hindi nangangahulugan na ito ay para sa lahat, dahil alam nating bawat tao ay may kanya-kanyang ugali at prinsipyo, kahit nga ang kambal na magkatulad ang itsura ay may pagkakaiba sa ugali. Ito ay batay sa mga karaniwang pangyayari at madalas nating napapansin. Kung nagustuhan mo ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-like. At kung may gusto kang idagdag, mag-comment sa baba.